Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nakakatakot nga ba siyang kalaban? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, eto na nga, naghahanda na daw ang pambato ng Myanmar para sa magiging laban niya sa Miss Cosmo. So, eto pa, nag-training daw to sa Pilipinas, kaya daw sure win na daw to para sa corona ng Miss Cosmo. Nako po, eto nga si Miss Myanmar ay nakikita natin na talaga naman ang determinasyon niya sa kanyang paghahanda para sa magiging laban niya sa Miss Cosmo ay tinotodo-todo niya na. Eto nga, sa darating na susunod na linggo ay magkakaroon ng get-together ang mga magiging kandidata sa Miss Cosmo. At umasa tayo na ang pambato ng Myanmar ay isa sa mga pwedeng maging malakas ang laban dito sa Miss Cosmo dahil syempre bukod do sa suporta ng kanyang organization na alam naman natin na talagang grabe magdedicate to, kaya nilang bibilhin nila ang corona para sa kanya, di ba? Pero syempre wala namang gano'n, siguro hindi naman nila bibilhin. Ano lang, parang kaya niyang gawin yon para sa kanyang alaga. Ayun yung naiisip ko. Na parang gagawin niya yun lahat. So kung kailangan gumastos sila sa pagtitraining, imagine ninyo sa Pilipinas pa siya nagtitraining ha. So ibig sabihin nun, yung kanyang determinasyon na makuha ang corona ng Miss Cosmo ay ando doon. Nakita naman natin to, yung hindi nanalo do sa dapat sa Miss Grand, di ba? Yung naging third runner up lang. Diyos ko, ngal talaga siya. At ayun nga, di ba, nagkagulo sila kasi pinull out talaga siya ng kanyang national director at grabe, ang naging eksena nila. So, ibig sabihin, nandoon talaga sa part na naniniwala sila na sobrang lakas talaga ng laban ng kanyang alaga. At hindi siya papayag na madihado lang ng ganun-ganon. Yun! Kaya naman, dito sa Miss Cosmo, napansin ko nung nakaraan taon ay nag-top 5 sila agad-agad. Yung siya yung humawak ng pagiging national director. Sa bagay, second time lang naman ng Miss Cosmo. Pero sa second time, at naging participant sila dito sa Miss Cosmo, ay nakatungtong kagad sila sa top 5. Kung iisipin mo kinabog niya pa si Atisa Manalo, kung saan Atisa Manalo well experiences na sa mga beauty pageant. Pero kinabog ng Myanmar kasi 'di ba ang Myanmar top 5 samantalang si Atisa ay nakarating lang sa top 10. So 'yon. Kaya kung iisipin mo, hindi imposible na yung pambato nila ngayong taon na to ay lalo na to. Diyos ko, mahal na mahal niya to at alagang-alaga niya to. So pwedeng makarating hanggang sa dulo. Pwedeng first runner up or title. Yun, ganun yung nakikita ko. And nakikita naman natin na puro Asian ang ginagawa nilang first runner up. Like example, yung the first edition nila, Thailand. Di ba? Close din yung organization noon sa ni Thailand. Tapos, sumunod ay sino ba yung sumunod? Si Philippines, di ba? So, ginawa nilang first runner up din after Thailand. And then, hindi imposible na ang sumunod dyan ay Myanmar. So, parang feeling ko siya na yung isa sa mga pwedeng mag-top 2 at sa kanya mapunta ang Miss Cosmo first runner-up. Diyos ko naman, kung ganun yung gagawin, Diyos ko, nakakaloka, no? Parang alam na ninyo. At kung mananalo yan, kinabog pa si Chelsea Fernandez. Di ba? So, yun. Ako, estimate ko lang yung ayoko i-underestimate yung kakayahan ng pambato nila.
Ayoko i-underestimate. Pero kasi yung quality ng mga girls natin, kaya ko to nasasabi. Oho. Like example, Atisa Manalo. Tingin mo si Atisa Manalo, hindi ganun kabongga? Oo. 'Di ba? Pero ginawa lang top 10 ng Miss Cosmo. Pagkatapos, ang nag-first runner-up ay Thailand. Oh. Chelsea Fernandez, first runner-up. Pagkatapos yung pambato nila ngayon, pwedeng makarating sa top 5, maging first runner-up din or maging title. Kung magiging title, ano to, kinabog pa si Chelsea Fernandez. Samantalang ang makakatapat ngayon, ang lalahas sa Thailand at si Jassy ang magiging pambato ng Thailand. Samantalang naman sa atin ay si Bella Ismael na, Diyos ko Lord, na alam naman natin kung paano magsalita ang Bella Ismael. So, kaya ba niyang kabugin si Bella Ismael ng one-on-one talk? O, di ba? So, yun sinasabi ko na kung confident level din naman ang pag-uusapan, maraming mga magagaling, kahit si Jassy magaling din magsalita o. So, mas nakakatakot pa nga si Jassy kalaban more than dito kay Myanmar. Kaya ako, para sa akin, let's see. So, wag silang masyadong alam mo yun, makumpiyansa. Kasi, sabi ko nga, walang mekos-mekos na magaganap, mahihirapan tong maka-top 5. Para sa akin ha. Pero kung kaya nila mag-mekos-mekos, edi alam na ninyo. Charot! Mahirap kasing husgahan. Basta sa ngayon, maganda yung nakikita natin. Ayan, nag-prepared sila. So, piniprepared naman nila yung pambato nila. In fairness naman, to impress the organization, parang feeling ko tama yung ginagawa nila na maaga pa lang nagpiprepare na sila, nagtitraining na sila. Kasi, para pagdating ng competition, alam mo yun, kayang sumabay ng pambato. At take note, kumbaga parang walang laban ang mga candidates na masisinop at magagaling sa isang tao na naghanda talaga ng bonggang-bongga. Training is the best. Magaling pa yung mga nagtitraining. Take note, sa Pilipinas pa siya nagtraining, kay Ian siya nagtraining ng pasarela. Di ba? So, doon pa lang, malakas na yung magiging atake nila. So, yon. And then, I'm so excited. Excited ako sa ipapakita ng candidates nila. Excited ako sa magiging eksena at ganap nila. So, sabing ganon, ano ba, Mama Sam, tingin mo, nakikita ba natin dyan na kaya niyang talunin si Bella Ismael? Actually, hindi eh. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, yung quality ni Bella Ismael, hindi yan basta-basta. So, kaya nga si Bella Ismael ang pinadala natin dyan dahil alam natin na kaya niyang mag-penetrate ng bonggang-bongga sa competition na to. At umaasa ako si Bella Ismael na makakatungtong sa last two standing ng competition. Kasi kung kudaan din naman ang pag-uusapan, magaling magsalita ang Bella Ismael. At napatunayan na yan ni Bella Ismael during na lumalaban siya sa Miss Universe Philippines. Kaya niyang kumuda. At kung ganda naman, may ganda naman ang Bella Ismael. Napaka-class ng beauty niya. Pero syempre, mas gusto ko rin na maghanda din ng todo-todo ang Bella Ismael sa aspeto ng kanyang magiging laban dito sa Miss Cosmo. Huwag din makampante si Bella. Dapat ibigay din niya yung best niya para, alam mo yon, hindi makalusot ang mga kalaban sa kanya. Ako, mas umaasa ako na kaya tong ipanalo ngayon ni Bella Ismael. Sabi ko nga sa inyo, kung communication skills din naman ang pag-uusapan, ay magaling magsalita ang Bella Ismael. Pero hindi ko lang alam, syempre, kung yung beauty niya ay papalo ba ng bonggang-bongga sa mga magiging kalaban niya. And then, kung magiging gusto ba siya ng organization? Siyempre, at the end of the story, yung organization pa rin ang pipili. So, aalamin natin yan kung magugustuhan ba siya ng organization. Kasi, ang organization, kapag gusto ka, panalo ka. Di ba? So, yun, kailangan magpa-impress siya ng bonggang-bongga sa organization. So, kailangan siguro, ang gawin ni Bella Ismael ay mag-under training with Chelsea Fernandez. Ayun yung parang pili ko na dapat niyang gawin. And then, syempre, kay Chelsea Fernandez kasi makakahingi siya ng mga tips na kung paano ang kailangan niyang ihanda
at gagawin na laban sa Miss Cosmo. Hindi ko alam kung mag-agree kayo dyan. Ako, para sa akin, yun dapat niyang gawin. Kausapin niya si Chelsea Fernandez. Tama ba? Chelsea Fernandez. Kausapin ni Chelsea Fernandez. And then, kausapin ni Bella Ismael, magpa-training siya kay Chelsea. At alamin niya kay Chelsea kung ano nga ba ang mga possibility na kailangan niyang ihanda or i-prepare sa competition. Ayun, ang kailangan niyang gawin. Kasi si Chelsea Fernandez kasi may experience sa Miss Cosmo. And she will experience. Kasi hindi naman siya magiging first runner-up kung hindi siya, alam mo yun, kung hindi niya pinag-aralan yung laban. And then, I think, ayun yung kailangan gawin. Kasi alam ni Chelsea Fernandez kung ano ba ang meron sa competition na to, ano ba yung ganda, ano ba yung styling na hinahanap nila. And then, ayun yung ihanda niya sa sarili niya. Ayun din kasi ang minsan ang kulang sa mga beauty queens natin. Na parang kapag kampante na sila sa sarili nila, na alam nila na malakas sila, magaling sila sa com skills, hindi nila pinag-aaralan yung laban. Pero kasi ako, para sa akin, ayun yung the best na gawin. Na kailangan i-prepare niya yung sarili niya sa aspetong hinahanap ng Miss Cosmo. And then, ayun yung tutukan niya sa pagtitraining niya. Di ba? So, madali lang itong maligwak tong mga to. Ayun, katulad nga ni Myanmar. Madali lang yan, elbuhin kung tutuusin. Kasi kung galing, talino, kayang-kaya. Pero syempre, hindi naman pwedeng i-underestimate yung kakayahan ni, tawag dito, ni Myanmar. Kasi si Myanmar kasi, tulad nga na sinabi ko, naghahanda din sila. At willing sumuporta ng 100% yung kanyang organization sa lahat ng pangangailangan niya. So, yun. Diba? So, yun. Kaya, I'm so excited. Excited ako sa magiging eksena, ganap, dito sa Miss Cosmo. Kasi syempre, ang lalaban ay Bella Ismael. Kung kaya nga ba mag-penetrate ng bonggang-bongga ni Bella Ismael dito. Or si Bella Ismael nga ba ang mag-uuwi ng kauna-unahang titulo ng Miss Cosmo. So, abangan natin yan very soon. Di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow. Baka naman, don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!